Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal D. Carbonell. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, siguro sa karamihan po ng mga Pilipino, judging from all the number of viewers, kung ating pong pagbabata ay napakaraming viewers ng hearing. Yan po sa Quad hearing. Quad, ibig sabihin na apat na committee. Yan po sa Quadcom hearing sa House of Representatives sa Kongreso at sa Senado. Abay, ginugulo po ang buhay natin ng dalawang babae. Yung isa, si Go Waping, na nagpapakilalang pilit na siya ay si Alice Goa, at ang isa ay yung isang anak naman ng dating demonyo, Digunyo Duterte, na naghahangad na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at kanyang binababoy. Nagpapakita siya ng walang paggalang sa buong Kongreso at sa Senado. At yung kanya pong ginawa sa Kongreso, napanood ko po yung kanyang manifestations dyan po sa Quadcom. Abay, nakakadiri, nakakapikon. Sabi nga ni Jinggoy Estrada kay Alice Go, nakakapikon ka na, ha? Sana sabihin niya yan doon sa kanyang kaalyado na si Duterte, nakakapikon na. Sapagkat habang tinatanong po ng mga magigiting na congressman sa pangunguna ni Chairperson Kimpo at ni Congressman Benny Abante, abay, pinagpipilitan ni Duterte yung kanyang katigasan ng ulo na hindi siya sasagot sapagkat yung binubusisi na pinapaliwanag siya kung paano niya ginastos ang 125 million pesos sa loob ng 11 araw lamang noong 2022, nung siya'y bagong upo pa lamang bilang DepEd Secretary at Vice President ng Republika ng Pilipinas. Kapay 125 million ng confidential funds ng kanyang opisina sa DepEd ay nagastos niya, mga kaibigan, bago po mag-Desyembre ng 2022, kaupo niya lamang. Sa loob ng 11 days, inumpisan po yan bago magkatapusan ng December 31, 2022, na ubos niya, nalustay ang halagang 125 pesos. Million pesos, 125 million pesos. Abay, nung tinatanong po siya, sabi niya, I forgo my explanation to defend. I forgo my right to defend the budget for the office of the Vice President and let the House of Representatives decide on the matter. Tinanong siya ni Representative Benny Abante, ang sabi niya, Madam Vice President, naniniwala po ba kayo na may karapatan ng mga kinatawan ng taong bayan, ng mga congressmen, maging district o party list, na busisiin sangayon sa kanilang pinanumpaang salaysay, ang busisiin ang pagdustay o paggastos ng pera ng bayan. Ang sagot ni Sara Duterte, mga kaibigan, hindi ko na iniintindi yung pagpapaliwanag tungkol sa 2025 budget at iniiwan ko na lamang sa diskresyon o sa desisyon ng House of Representatives. Ito po ay kung hindi kabubuhan o hindi katangahan, ito po ay paglapastangan sa lahat ng congressmen dyan po sa House of Representatives.
At ganyan din po ang ginagawa ni Alice Guo. At ito po'y makinig kayo mabuti sapagkat ito'y medyo nakakabagabag. Bakit sabay itong dalawang babae ito ginugulo? Itong isa ginugulo ang Kongreso, itong si Sara Duterte, itong isa ginugulo ang Senado. Wala pong magawa mga senador. Pag sinabi ni Alice Guo, ayoko na sagutin sapagkat may demanda na laban sa akin. Wala po silang magawa, buong Senado, wala magawa. Hindi nagkakagulo po dyan, sukdulan na pipiko na yung mga ibang senador na sa kakulangan po siguro ng talino, abay dinadala po sa init ng ulo, isa na rin si Jingo Estrada. Sinabihan niya yung resource personal si Alice Guo, sumagot ka, nakakainit ka na ng ulo, nakakapikong ka na. Mga kaibigan, ito po ang damdamin ng karamihan ng mga Pilipino. Napipikon sila, nagugulo sa dalawang babae na ito. Yung isa, gusto maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung isa, espiya ng Inchik sa ating pong bansa. O nga pala, mayroon pong expose ang CNN na nahuli ang isang espiya ng Inchik sa Amerika. Ang pangalan po ay Miss Sun. Linda Sun. Bakit po nangyayari ito at nangyayari na rin ito sa Pilipinas? Ang akin po nakikita, sang-ayon sa aking karanasan at kaalaman bilang isang veteranong journalist, abay, kaalinsabay itong panggugulo ng dalawang babae na ito. Yung isa, gusto ng kanyang pamilya na maging probinsya tayo ng China. Yung isa naman ay matalinong espiya sa katauhan ni Alice Guo. Ang kalinsabay po nito, makinig kayo mabuti, dumagsa ang 207 military ship o pantigbang barko ng China dyan po sa West Philippine Sea. 207 Coast Guard and Navy vessels, naval vessels ng China People's Liberation Army siguro yan, ay nandiyan po ngayon naglilipana. At siyempre, tungkulin ng ating Department of Foreign Affairs na magprotesta sang-ayon sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. or Bongbong Marcos na magprotesta. Sila po'y nagprotesta sa pamamagitan po ng note verbal. Yan po ay Latin word na ang ibig po sabihin niya ay parang sa English, letter of protest. 149 na po ang bilang ng letter of protest natin. Ibig sabihin, 149 yung hayagan na paglapastangan ng bansa ng China sa ating pong bansa. Hindi po iniintindi ng China yung note verbal. Bilang isa pong mamamayan na nagbabayad ng buwis, ang kawal ng demokrasya ay nagbibigay po ng suggestion kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi pinapakinggan ang note verbal ng Department of Foreign Affairs at ng Office of the President, abay meron po solusyon dyan na akin pong isasuggest sa inyo. Ipauwi na po natin ang ambassador ng China sa Pilipinas at ideklara natin na persona non grata. Hindi po natin kaibigan ng China. Nilalapastangan tayo sa West Philippine Sea. Bakit pa po tayo magkipagkaibigan? Dito na nga kami nagkagulo ni Robert Padilla nung sinasabi niya, huwag nating awayin ang mga Chino. Sa halip, gawin nating partner sa pagbubungkal ng langis dyan sa West Philippine Sea. Idiot! Moron! Yan po ang ating pong kasagutan dyan. Sapagkat marami naman Pilipino ang hindi idiotic at hindi po stupido, hindi kasing stupido ni Bato de la Rosa
kasing gunggong ni Bongo at kasing magnanakaw at kurap ni Bong Revilla at hindi kasing kapal na mukha ni Sara Duterte, abay magprotesta po tayo at ang pinaka-epektibong protesta sang-ayon po sa ating po suggestion ay pauwiin, i-reject ang mga papeles ng Ambassador of China sa Pilipinas. We must reject his credentials and send a message to mainland China that no, we cannot allow you to keep doing or making a mockery of our sovereignty. Ipakita po natin na meron tayong yagbon, ipakita natin meron tayong dangal, ipakita natin na matitudo tayo mga Pilipino at ang ating mga opisyalis ay sang-ayon sa kanilang sinumpaan na ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas, ipagtanggol ang mga Pilipino. Binababoy na po tayo ng China, gagawin pa natin kaibigan, at yung isang traidor na dabawin nyo, gusto pa tayong gawing probinsya ng China, ano pong kasagutan? No, no, no. Hindi pwede yan. Hindi po tayo sasang-ayon dyan. Magkagulo na tayo, pagka-civil war na tayo. Huwag tayong papayag na maging komunistang probinsya ng China ang Pilipinas. Huwag po tayong papayag. At ngayon, 207 na barko ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Navy abay nagkukumpulan po ngayon sa West Philippine Sea. Itinataon nila na ginugulo tayo ni Sara Duterte na sponsor ng pagiging probinsya ng China ang Pilipinas at yung isa ay Spia. Nakikita ko po yung timing nila. Bakit habang nagkakagulo tayo dito sa panggugulo ni Sara Duterte ng ating pong congressman at panggugulo ni Go Huaping, espiya ng Inchik, dito po sa ating Senado, ay naglilipan ng bigla. Bigla po nadagdagan ng 47 Chinese vessels yung pong 200. Mga kaibigan, magprotesta na po tayo. Kung hindi nila inintindi ang ating mga protest letters, ibig po sabihin yan, hindi tayo ginagalang, hindi po tayo inintindi. Abay, pauwi na po natin ang ambassador ng China sa Pilipinas mula sa Beijing, pabalikin na natin. At para maramdaman ng China na seryoso tayo, gawin po natin yan, number 1. Number 2, ay magkampanya na po tayo. Napauwi na rin ang mga Pilipinong OFW mula po sa China, papunta pabalik ng Pilipinas. Unahin po natin yung mga nanay, pabalikin na natin sa Pilipinas. Isunod na natin yung mga ibang Pilipino. Ano po gagawin natin pag nandito na? Bigyan sila ng prioridad sa recruitment effort ng Department of Migrant Workers or DMW sa ilalim po ng Department of Labor and Employment. At yung pong may sisave natin, ang budget na wawaldasin lamang ni Sara Duterte sa kanyang confidential funds na almost 1 billion sapagkat binigyan po siya ng Kongreso ng 2 billion sa halip na 1 billion something sa halip na 2 billion. Hindi meron po tayong savings na almost 1 billion. Gamitin po natin yung savings na yan na gawin natin kapital na mga uuwing mga Pilipino, magkaroon sila ng negosyong sari-sari store o hot pandesal o mga isda. Bigyan po natin ng kapital mula po sa savings na yan kaysa nilulustay ni Sara Duterte ang pera ng sambayanang Pilipino. Tama. Yan po ang ating pong mensahe, yan po suggestion po natin sa Malacanang. At
Nais ko po magpasalamat doon po sa ating informante na nandyan po sa Puerto Princesa na nagsasabing siya raw ay nakikinig sa atin at sumasang-ayon siya sa ating mga paninindigan laban po or kontra sa China. Ang pangalan niya po, abay, with his permission siguro to. Eh kung hantingin siya ng ma-inchik, eh pasensya na muna. Ang pangalan niya, Romeo Bacosa. Sapagkat nakaugalian na po natin na pag wala kang sasabihin pangalan, baka sabihin invento lamang. Eh tayo po ay hindi po ganun. Pero ayaw po natin mapapahamak ang ating pong mga informant. Halimbawa, meron po nagbibigay sa atin ng mga impormasyon na nandyan na sa Sikibuloy, malapit ng masukol yung kanyang kinalalagyan at yung sa taas dyan, nandun ang kanyang kwarto na punong-puno ng pera na kontribusyon o nahuthot niya sa mga miyembro. At nandun sa third floor, mga kaibigan, ang kanyang napakaraming baril at ang ating pong informante ay nagsabing 47 daw yata yung kanyang RPG o rifle-propelled, rocket-propelled grenade. Abay, mahal po yan. Ganun pa man, ating pong binibigyan ng babala ang ating pong army na hindi po kumikilos, na dapat kumilos na sila sapagkat ang ating pong soberenya at ang ating mga depensa dyan po sa West Philippine Sea ay pinaglalaroan lamang ng China at tayo po habang nagkakagulo rito ay padami po ng padami mga sindikato na mga injik, mga mamamatay tao, mga money laundering. Yan pong money laundering ay papaliwanag po natin sa mga darating pang episode. Pero hanggang sa araw na ito, bayan po ninyo na mag-concentrate muna ako dito sa laban kontra China. Ito po ang ating pong mensahe sa China. Itong sulat na check mga kaibigan, kung Chu si Suchi, ibig sabihin po dyan eh, China, get out. Kung Chu siyang to, China layas. Kung si pa, pahin natin papalabas ng bansa. Yun po.